disregard sa taong hindi karapat-dapat. Hindi po gano'n. Ang salvation po ay open sa lahat at kung sino yung tatanggap, siya po ang magkakaroon ng biyaya buwan sa Panginoon. Ako, personally, sa buhay ko, ngayon ko rin nalalaman kung anong gagawin ko sa daigdig nito. Kasi kung nagsimula, hindi naman ako ganito. Napunta na ako sa ganito. At ngayon nag-i-increase, tataka ka na lang kung bakit. Pero katulad ng akin yung sinasabi sa inyo sa salita ng Panginoong Diyos, ang kalooban niya masusunod, hindi ang inyong sarili ko. Kung ano man ang kalooban ng Diyos sa inyo, bantayan ninyo ang inyong buhay. Makikita niyo kung saan direksyon kayo dadalhin ng Panginoon Diyos. Ang mahalaga, pag naranasan na ninyo yan, ibig sabihin, nasa inyo ang Espiritu ng Panginoon Diyos. Kasi hindi na kayo ang nag-iisip, ang Diyos na nag-iisip para sa inyo. At yun ang nagbibigay ginhawa sa buhay ng isang tao. Yun ang nagbibigay ng tunay na saya. At yun ang nagbibigay ng tunay na saya. Meron kayong gustong itanong mga kapatid, dito ko tatapusin ang aklat ng Efeso, sapagkat ang aklat ng Efeso ay pagpapabulaan. Kasi ang mga taga-Efeso naniniwala sila sa Diyos-Diyosan nila eh. Dito sinasabi, ba't huwag kayong maniwala dyan? Maniwala kayo sa tunay na Diyos. At nung nabuksan ang kanilang isip, dito ko ano nangyari? Paano mo nalaman, Pastor, na kumilos ang Panginoong Diyos? Dito ko tatapusin mga kapatid. Alam ba ninyo, nung marami nang na-convert si Paul, nawala ng negosyo, nawala ng kinita, yung gumagawa ng mga Diyos-Diyosan, yung mga ribulto, doon sila kumikita eh. Nung nawala na yung pananampalataya doon sa ribulto, dinawala sila ngayon ng kita. Ang ginawa ng yung mga gumagawa ng ribulto, di ba bawal po sa Diyos yun, gagawa ka ng Diyos-Diyosan. Nag-rally po sila. Nag-rally sila. Nagkagulo ngayon sa Efeso. Tinanong sila, bakit kayo nag-rally? Yun po mga nangangaral ng salita ng Diyos, ang may dalang, ba't kami nawala ng hanap buhay. Diba? Ganun po ang nangyari. Kapag ang bagay sa digdig na ito na itutuwid, ano nangyayari? Nabibisto ang mga kawalangayan, kapabayaan ng sanlibutan. At ang unang-una natin makakalaban dito ay ang sanlibutan. Sila ngayon ang makakalaban mo. Ano nangyari? Binugbog sila mga kapatid. Si Paul, hindi po siya nabubuhay, dalawa lang at pinaalis na lang siya dahil galit na galit sa kanya ang mga taga-Efeso dahil ano ang kalaban ng pananampalataya tayo? Pera. The love of money is the root. Love of money po, hindi money. The love of money is the root of all evil. Nang dahil sa pananampalataya na wala nang kinita ang mga masasamang tao, kinalaban niya mga kapatid. At yan ang nagpakulong kay Paul. Kaya siya nakulong mga kapatid. Nang dahil sa pagsasabi ng Paul sa Panginoon. There are always consequences. Pag tumanggap ka sa Panginoong Diyos, nawawala yung mga kaibigan mo, puno. Kasama mo, puno. Nawawala yan. Dahil nabibisto yung kanilang mga masamang gawa. Amen ba mga kapatid? Daigdig na ito, kita ninyo, napagulo. Ano nangyari sa Senado? Nagkabistuhan, di ba? Kasi lumalabas yung katotohanan, lumalabas yung kabulaanan. Alin ngayon dyan ang totoo? Napakahirap na yan, mga kapatid. Dahil, hindi tayo pwede pakialam dahil sila mismo magkakasama. Kung magulo ang daigdig na ito, mga kapatid, ano ang magiging pag-asa? Wala na. Tuloy-tuloy na yan. Magulo na wedding, magulo na tao, magulo na lahat. Ang tanging kapayapaan na lamang na natira ay buhat sa Panginoon. Yun na lang tayo magtiwala. Well, marami pa tayong pwedeng pag-usapan dito mga kapatid, pero sa ngayon, yun muna ang
aking may iwan sa iyo. Amen? At ang masasabi ko na lamang, kapag nag-iisa na kayo, kapag kayo ay nasa field ng work, sa pamamahinga man, mag-meditate kayo. Yung nga bang ginagawa ninyo ay pagkilos ng Panginoong Diyos o sarili pa rin ninyong pagkilos. Always remember, mga kapatid, ang magsasaksid lamang ay yung gawa ng Panginoon Diyos. Kahit anong hirap ang gawin nila sa sanlibutan ito, alam naman ninyo pag sanlibutan ito, mga kapatid, hindi mo kilala kung sino kakampi mo yan, kaawin mo yan. Do not trust the word. Only trust God. At pakikita sa Diyos kung sino kakampi mo, kung sino ang kalaban mo. Amen. At huwag kayong matakot na makipaglaban. Tawag po natin yan, spiritual warfare. Tandaan ninyo, sabi nga ni Paul, Romans, we are more than conquerors. Higit tayo sa mananagumpay. Walang natatalo mga anak ng Diyos. Amen. Palaging panalo sa mga anak ng Diyos. Samantala, yun mo na nga aking iwan. Tayo mo na lang yung dakilang Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataong muli. Ang pag-usapan namin ng mga bagay patungkol sa aming sarili at sa iyo bilang aming tagapaglikha. Lord, huwag mong pabayaan ang bawat sandali ito na patuloy na nakikipaka sa buhay sa daigdig nito. Guide them, Lord. Give them wisdom and better understanding na nangyayari sa kanilang buhay. Upang sila'y magtagumpay sila sa mga bagay na pinagagawa mo, Lord. Sa kanilang mga personal na buhay, kayo rin po ang patuloy na kumilos, mag-ingat at patuloy na magpatatag sa kanila. Bless them in Jesus' name. Amen. Amen. Ang communion ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng katawan natin ito ay hindi na sa atin. Ito'y binili na at tinubos ng Panginoon Kristo sa krus kung siya'y namatay. Sabi nga, kanin ninyo ang inyong bahagi sa aking katawan, sapagkat ito ang tutubusan ninyo sa inyong mga kasalanan. Sa tuwing kakain tayo sa tinapay nito, panahayag natin, pinapaalala sa atin, napatay na tayo sa dati nating pagkatao. Ang namumuhay na sa atin ay ang Panginoon Kristo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kapag iniinom natin ang saro, pinapaalala sa atin na tayo tinubos na sa ating mga pagkukulang at pagkakasala sa pamamagitan ng Kanyang sariling dugo. At ang buhay na sinisimbolo ng dugo, buhay natin ngayon ay hindi na sa atin, kundi para sa Diyos na nagmahal at nagkalingat nagmahal sa atin. Lord, i-bless mo ang tinapay sa araw ito. Kung ito, ganun din ang bawat sa akin bago namin kanin. Search our hearts and our minds. Tuloyin mo ito ng iyong mga salita ng Espiritu upang kami ay maging matatag sa daigdig nito. Malampasan namin ang lahat ng mga pagsubok, mga trials, mga balakid sa pananampalataya. At pakita mo sa amin kung paano maging tagumpay bilang iyong mga anak. Bless us in Jesus' name. Amen. Tanggapin ninyo yung bahagi sa communion na ito. Hallelujah. Bahagi ka po ng church. Ang church ay ang katawan ng Panginoon Kristo at ito nagpapaalala na may Diyos na nakaantabay, nakasubaybay sa iyo. Sabi nga niya, huwag kayong matakot na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan ko. Yes, Lord. Salamat sa iyong reminder. Salamat sa iyong kalabasan. Yan mo, Lord. Kamat kami nakakaroon pa ng mga pagkukulang, pag-aalilangan. Nanatili pa rin ang aming pananalig. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Hawak mo ang tinapay. Ito ang paalala sa atin na tayo'y tinubos na ng Panginoon. And we don't have to worry. We have to be joyful. Kinakailangan tayong maging masaya sapagkat nasa atin na ang Espiritu at pag-asa ng ating Panginoon Diyos. Kanin natin ang tinapay. Tanggapin ninyo ang inyong bahagi sa dugo ng Panginoon sa pamamagitan ng sarong ito. Ito ang nagpapaalala sa atin
Sabi niya, inumin ninyo ang sarong ito. Kapag ako'y muling babalik, at magkakasama tayong iinom nito tungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, yes, ang buhay natin dito maraming pagsubok, hirap, pero tandaan natin, pagdating ng Panginoon Kristo, kung makita ng ating pananalig sa Kanya, hindi siyang babalik upang alisin na tayo sa daigdig na ito, pagkuhin ang sistema ng daigdig na ito, gawing maka-Diyos. Kung makita niya, makakamit natin ang tunay natin. Ang sarong ito, papaalala sa atin na tayo tinubos sa kanyang malinis sa dugo, hindi na po natin ginagawa magpakahirapan magsakripisyo. Siya na po ang gumawa nito, ang kailangan lamang natin, manalig tayo at tuparin ang kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Cheers to the Lord! Pagpalain tayo ng Panginoon, hindi natin ang sarong. Tayo manalangin, salamat sa ating Panginoon. Tayo tumayo. Tayo po ay sama-sama pong manalangin sa panibago pong pagbibigay ng kalakasan sa ating Panginoon at sa pagkakatapos ng gawain ito. Patuloy po kami nagpapasalamat Panginoon Jesus na kami po ay patuloy binayayaan ng spiritual na bagay Panginoon na ito po ay magagamit po namin para po sa buhay po namin sa mundo ito. Amen. At sa maging kabahagi sa inyo pong layunin upang po lumago po ang inyong gawain po ng Jesus. Nawa po Panginoon Jesus, baunin po nawa namin ang mga salitang ito. Maging shield po namin ito Panginoon sa mundo ito at ito rin po nawa Panginoon magsilbi din pong biyaya sa ibang Panginoon sa bawat pupuntahan po namin Panginoon at makakasalamat po namin. Patuloy din po kami nagpapasalamat Panginoon sa magandang buhay na pinagbigay po sa amin at nawa po sa amin pagsamantalang paghiwa-hiwalay Panginoon. Kami po ay inyong ingatan at madatnan po namin ang kapayapaan sa aming bawat tahanan. At gayon din po Panginoon, sa susunod na isang linggo, muling po nawa kami pagsamasamahin Panginoon at nadatnan po namin dito sa aming tahanan ang inyong pong biyaya Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. Awitin natin yan. Ay, hindi ko naalala yung